Hindi inakala ng lahat at first time ata itong mangyayari na mayroong hunter na kayang i-clear na mag-isa ang isang nakakakilabot na E-rank dungeon at mukhang one-man attack force ang mangyayari in the future kung magkakaroon ng guild itong si Jinwoo. Sa huling episode, na-trap ang attack force ng second unit ng Hunter Guild sa loob ng dungeon dahil sa barrier na nakaharang sa gate. Ngunit hindi lang pala yan ang problema dahil nakaabang ang lampas 50 high orcs at mukhang wala ng takas ang second unit ng Hunter Guild. Nagpakilala ang isang orc na siya si Kalgara. Ginamit ng high orc boss ang isang orc na nasa harap ni Kihon upang makipag-usap at gusto niyang makita ng personal ang mga hunter. Sinabi ni Kalgara na siya ang nagset ng barrier. Ang mga orc daw ay magaling na sorcerer at hindi kayang wasakin ng isang tao ang kanyang magic spell. Pinapapili ni Kalgara ang mga hunter kung susunod ito sa kanyang mga tauhan, uuutosan na lamang niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga hunter. Nakapagdesisyon si Kihon na sumunod sa mga orcs since wala naman silang choice, ngunit nagplano ito ng isang surprise attack direkta sa boss kapag makarating sila doon. Samantalang ang babaeng mage healer ay humingi ng pabor kay Jinwoo, isang notebook na gusto niyang ibigay sa kanyang pamilya kapag tagumpay na makatakas si Jinwoo dahil gagawin nila kung ano ang order ng kanilang leader. Subalit hindi ito laban ni Jinwoo kaya umaasa siyang makakatakas ang ating bida. Tinanggap ni Jinwoo at sinabing hahawakan lang muna niya ito. Samantalang si Cha Haien na hindi nakatulog kagabi sa kakaisip ni Jinwoo, nagpunta sa gate at hinahanap ang ating bida. Subalit hindi nga niya ito nakita sa mining team, kaya napagtanto nitong nag-quit na si Jinwoo sa mining team. Pinansin ng team leader si Cha Haien dahil day off daw niya ngayon anong ginagawa niya dito at tinanong niya kung nakita ba nila si Song Jinwoo. Nagulat si Haien nang nalaman niyang pumasok si Jinwoo sa gate as a porter ng attack force kaya napagtanto niyang ano daw ang nasa isip ng isang E-rank hunter, isa lang daw ang kanilang buhay. Kaya nagsimula na talagang nagduda si Haien at sigurado siyang may dalang weapon si Jinwoo kahapon sa loob ng kwarto ng dungeon boss. Humingi ng pabor si Haien sa team leader na gusto niyang manghiram ng weapon subalit walang weapon ng mining team at binigyan lamang siya ng pickaxe. Isinuli ni Haien ang pickaxe at sinabing okay lang siya. Ngunit napatigil nga ito dahil parang hindi talaga siya komportable na walang dala. Tugon ng team leader na mas mabuting may dala siya kaysa pupunta siya sa loob na walang sandata. Kaya kinuha ni Haien ang pickaxe at kaagad pumasok sa gate. Lumipat ang eksena sa loob ng dungeon at hindi makapaniwala ang hunter sa kanilang nakita dahil ang kwarto ng boss hindi mabilang ang mga high orcs sa loob na parang mala Araneta Coliseum ang datingan ng kwarto ng boss mga lords. Naghanda na ang mga hunter para sa magiging signal attack ni Kihon subalit ipinaramdam ng high orc boss kung gaano kalakas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya hindi mapigilang mapanginig sa takot ang mga hunter dahil ramdam nila kung gaano kalayo ang kanilang agwat in terms of magical energy power laban sa boss. Habang nanginginig si Kihon sa takot, tinanong niya ang boss kung bakit sila dinala dito. Sinabi ng boss na dinala sila dito upang gawing kasiyahan. Maya-maya daw ay papatayin sila isa-isa ng kanyang mga tauhan, subalit naramdaman niyang mayroong naiba sa lahat ng mga tao na nandito. Nakabuo ng galit si Kihon sa loob ng kanyang damdamin nang nalaman niyang gagawin lang pala silang kasiyahan na parang isang laruan instead na isang kalaban at mukhang insulto ito para sa kanya bilang isang hunter. Kaya hindi nagdadalawang isip si Kihon na sumalakay direkta sa high orc boss na siyang signal na hinihintay din ng mga hunter subalit hindi na nakagalaw pa ang mga kasama nito sa sobrang takot. Pinagpatuloy ni Kihon na umatake mag-isa at nagbigkas ng magic spell ang boss upang lumitaw ang malaking ice shield sa harap kaya bumagsak si Kihon. Sinabi ng boss na isang malaking tanga ang taong ito at biglang ginamit ang kanyang gravity magic na nagpalutang kay Kihon sa ere at pagkatapos mabilis niya itong ibinagsak sa ground. Muling lumutang si Kihon sa ere gamit ang gravity at muli niya itong ibinangga upside down na parang isang laruan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari dahil biglang nawala si Kihon sa ere. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang bilis upang kunin si Kihon at inilipat sa distansyang lugar. Nakita ni Jinwoo na bugbog sarado ang mukha ni Kihon at sinabing ang dungeon daw na ito ay property ng Hunter Guild, subalit ang attack force ay malapit ng ma-wipe out. At ngayon hihingi siya ng authority kay Kihon na papatayin niya ang lahat ng mga high orcs na nandito.
Nakita ni Kihon na pasalakay na sa likod ni Jinwoo ang isang High Orcs at nasaksihan niya kung paano tinapos ni Jinwoo ang High Orcs gamit ang Dominator Touch na parang ginawa rin niya kung ano ang ginawa ng boss kay Kihon, and it's look like gumagamit din si Jinwoo ng Gravity Magic dahil binangga-bangga rin niya ito upside down. Napaiyak si Kihon at sinabing please help us. Sinabi ng boss na napaka-talented daw ng ating bida bilang isang tao, subalit hanggang saan daw ang makakaya nito laban sa dami nila. Sinabi rin ni Jinwoo na hindi pa niya nakakalaban ang ganito kalakas na kapangyarihan, subalit ito daw ang nakakakilabot na match-up. Napatawa lamang ang boss dahil obvious na marami sila. Bakit naman siya matatakot? Sagot naman ng ating bida na ang ibig niyang sabihin, lumabas na kayo mga shadow. Pagkatapos, lumabas ang napakaraming shadows ni Jinwoo na gustong tapatan ang hindi mabilang na dami ng mga High Orcs. Lumipat ang eksena sa labas ng gate at dumating na itong si Jinchul. Nagtataka itong si Jinchul bakit sumali si Jinwoo sa mining team ng 2 araw, hindi ba daw alam nito na minomonitor ang kanyang ginagawa since magiging S-rank hunter na siya. Nagtanong ang team leader kung anong ginagawa ng isang inspector ng Hunter Association sa lugar ng Hunter Guild. Sinabi ni Jinchul na narinig daw niyang nagtatrabaho ang nagngangalang Song Jinwoo bilang miner at gusto niyang malaman kung nasaan ito ngayon. Habang ang isang miner ay napasabing, sabi ko na nga ba, tama ang kanyang duda na nakapatay daw yang si Jinwoo. Noong tinititigan daw siya nito ay parang nilamon ng kadiliman ng kanyang kaluluwa. Sinabi ng team leader na si Jinwoo ay nasa loob ng gate at nag-volunteer ito bilang porter. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa araw na ito dahil pati si Cha Hae-in hinahanap din si Song Jinwoo at sinundan ito sa loob ng dungeon. Nagtanong ang isang miner kanina kay Jinchul kung may napatay ba itong si Jinwoo. Sagot naman ni Jinchul na malalaman mo bukas. Kaya biglang napabilib sa sarili ang miner na tama talaga ang kanyang hinala kay Jinwoo. Nang papasok na si Jinchul, naramdaman niya ang napakabangis na magical energy at hindi ito makapaniwala dahil parang wawasakin daw ang kanyang katawan habang dumadaan siya sa gate. Nakita ng mga inspector kung gaano kataas ang magical power sa loob ng dungeon at umabot nga ito lampas 90,000 magic power at ito daw ang pinakamapanganib na A-rank dungeon sa lahat. Lumipat ang eksena kay Cha Hae-in at nagtataka ito kung paano nagawang talunin ng team ni Kihon ang ganito kadaming High Orcs. Biglang naramdaman ni Hae-in ang malakas na kapangyarihan kaya tinanggal niya ang cap at tinali ang kanyang buhok. Sa tingin daw niya na hindi makakasurvive ang grupo ni Kihon kung nanggaling ang kapangyarihan na ito sa kwarto ng boss. Lumipat ang eksena sa laban ni Jinwoo at ng High Orc boss. Sinabi ng boss na hindi kakayanin ni Jinwoo na lumaban sa ganun lang kaliit na dami. Sagot naman ng ating bida na kung mamaliitin daw niya ang mga ito, baka magugulat siya. Ginamit ni Jinwoo ang Domain of the Monarch skills na parang gumagawa ito ng Shadow Tornado sa paligid upang tumaas ng 50% ang stats ng mga shadows at makikitang nag-iba ang kulay nito. Hindi makapaniwala ang dalawang mage kung saan galing ang kapangyarihan ni Jinwoo bilang isang tao. Inutusan ng boss na tapusin kaagad si Jinwoo. At heto na nga mga lods, simulan na ang laban. Ginamit ni Iron ang taunting cry towards High Orcs, subalit masyadong mataas ang mga resistance ng mga Orcs, kaya ginamit na lamang ni Iron ang kanyang malaking palakol, and in just a single strike, tumilapon lang naman ang 5 High Orcs. Samantalang si Igris nag-alalan silot, at mukhang ginamit ang Thorn Rose skills, nagpakawala ng napakaraming slashes. Habang si Jinwoo ay kalmadong pinatumba ang mga madadaanan nitong High Orcs gamit ang kanyang bilis na assassin kung gumalaw at napansin ng healer na ang movement daw ni Jinwoo ay maihahalin tulad sa kanilang Vice Master na si Cha Hae-in. Sinabi ni Jinwoo na maliban kay Iron at Igris at kay Tank, ang ibang shadow ay nasa B-rank level lamang at posibleng mawawasak lamang ang mga ito laban sa mga High Orcs. Subalit nagulat si Jinwoo nang biglang may sumabog sa kanyang likod at na-destroy ang kanyang mga shadow soldier. Ginamit ng boss ang isang magic spell na kayang mag-unleash ng blast breath sa pamamagitan ng pag-summon sa ulo ng dragon. At sinabing napaka-arrogante daw ni Jinwoo. Gumagamit lang naman ito ng mga puppet. Sagot ng ating bida na mukhang ang boss ang mas arrogante sa kanilang dalawa, habang muli niyang sinusummon ng mga shadows.
Sinabi ng boss na kahit mag-generate pa ng mag-generate si Jinwoo ng mga shadows, mauubusan naman ito ng mana. Kaya bago pa nito matatalo ang kanyang mga tauhan, ubus na daw ang mana ni Jinwoo. Sagot naman ng ating bida na patay ka na bago mangyari yan. Ginamit ng boss ang Magic Spell Defense upang madepensahan ang pag-atake ni Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na mayroon siyang kasama na malakas at hindi siya dapat mangamba patungkol sa pagkaubos ng kanyang mana. Sagot naman ng boss, okay, kaya tatapusin na lamang niya ang lahat sa isang atake lamang. Nag-unleash ang boss ng napakalakas na magic spell, ang Hymn of Blazing Fire, kung saan gumawa ito ng napakalakas na pagsabog, and I think pati ang mga tauhan niyang mga High Orcs tinamaan din. Narealize ni Jinwoo na mas malakas ang boss na ito kaysa sa Metos na nakalaban niya. Kaya daw kontrolin ng Metos ang Thousand of Undead, subalit napaka-weak daw nito. Tugon ni Jinwoo na malayo daw ang kaibahan nito noong nakuha niya ang Job Change Quest dahil kaya niyang gumamit ng inventory. Kinuha ni Jinwoo ang isang mana potion galing sa kanyang inventory upang ma-replenish ang kanyang mana na sobrang ikinagulat ng High Orc boss. At sinabi ni Jinwoo na ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng isang necromancer at binanggit ang salitang arise. Muling bumangon ang mga namatay na orc upang maging tagasunod ni Jinwoo at sinabi ng ating bida na mukhang marami-rami pa ang gagawin niyang shadows at tinuro pa niya ang High Orc boss na gagawin din daw niya itong shadows. Mas lalong naging matindi ang laban sa pagitan ng Shadow Orcs at ng High Orcs at parang naging riot ang kalalabasan ng laban mga lords. Napasigaw ang boss ng salitang Monarch at napasabing bakit sila nandito. Sa pagbukas daw ng kanilang mga mata, mayroong isang utos na kanilang sinusunod at yun ay papatayin ang lahat ng mga tao. Inutusan ng boss ang kanyang mga malalakas na tauhan na patayin si Jinwoo. Subalit tugon ng ating bida na ito daw ay laban sa pagitan ng mga generals. Nakalaban ni Iron ang isang general at na-manage naman niya itong talunin dahil nakakita ito ng pagkakataon na matamaan gamit ang kanyang malaking maso. By the way mga lods, ang weapon ni Iron back and forth, palakol at maso. Samantalang si Igris nakalaban ng dalawang general ng boss at pasimple niya itong tinalo gamit ang kanyang longsword at bilis ng isang commander. Kaya nagawa niyang mapatalsik ang isang general habang si Iron ay nag-abang lamang sa likod at nag-follow up ito gamit ang kanyang malaking maso. Samantalang si Tank ay pasimpleng pinatulog ang isang general at mukhang nagkaroon ng pagkakasundo itong si Tank at Iron. Sinabi ng mga hunter na hindi pwedeng manood lamang sila, kailangan nilang sumali sa laban. Ginamit ng boss ang magic spell, ang blazing fire at blindness towards sa mga hunter, kaya hindi ito makagalaw na parang sinaniban ng sumpa ang kanilang katawan. Hindi gusto ng boss na mangingialam ang mga hunter sa laban at pagkatapos kanyang ginamit ang napakalakas na tatlong magic spell towards Jinwoo, ang Spell of Slumber, Lethargy and Blindness. Subalit, ngumiti lamang si Jinwoo at pinagpag ang magic spell ng boss. Nag-activate ang immunity effect ni Jinwoo, ang Great Spellcaster Kendaros Blessing permanent effect at sinabing, subukan nating wasakin ang nakakainis mong shield. Ginamit ni Jinwoo ang Orb of Avaras at pinahawak niya ito sa kanyang magician. Ginamit ng magician ang kanyang flame magic habang hawak-hawak ang Orb of Avaras at gumawa nga ito ng napakalaking flame magic. Hindi makapaniwala ang boss kung paano nagawang mawasak ang kanyang napakalakas na shield at napasigaw ito sa sobrang inis. Samantalang nakapasok na si Hien sa kwarto ng boss at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya ang napakaraming summoning creature at kahit daw ang isang specialized nito ay hindi kayang gawin ang ganito karaming creature. Nilapitan ni Hien ang mga hunter at tinanong kung ano ang nangyari dito. Habang hindi na mapigilan ang galit ng boss at sinabing ang talent daw ni Jinwoo, hindi na niya ito magagamit kailanman dahil tatapusin niya ito ngayon din. Ginamit ng boss ang apat na magic spell, ang Rage, Strengthening, Giant at Combustion. Unti-unting lumalaki ang boss, samantalang ang ating bida ay nananatili pa rin itong kalmado. Kaya sinabihan ni Hien ang attack force na umalis na sila kaagad dito. Sinabi ni Jinwoo na mayroon daw siyang masamang alaala patungkol sa mga giant at mukhang ang ibig niyang sabihin ang giant sa Double Dungeon sa unang episode. Ngunit hindi niya napansin naging zero na pala ang kanyang mana.
Sinabi ng boss na huwag daw maging bastos itong si Jinwoo dahil nagsimula na siyang mag-init sa laban. Ginamit ng boss ang Magic Blast Breath at mukhang hindi na sa dragon manggagaling ang kapangyarihan na ito, instead sa kanyang bunganga mismo. Pinakawalan ng boss ang Katun Flame Magic towards Jinwoo at gumawa nga ito ng napakalaking apoy sa buong paligid. Samantalang si Jinwoo ay mabilis na tumakbo at bigla itong tumalon sa mukha mismo ng boss pagkatapos ibinaon ang kanyang dagger direkta sa mata. Sinabi ni Jinwoo na hindi na siya mahihirapan pang patamaan ang giant na kagaya niya at wala nang makakapigil sa isang assassin kung gumalaw sa isang sorcerer na walang depensa. Pagkatapos kaagad gumawa si Jinwoo ng mga slashes sa buong katawan ng High Orc boss. Nakapasok na rin si Jinchul sa kwarto ng boss at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakitang laban. Nakita ni Jinchul si Hien at sinabi nito na ang mga creature na nakita nila ngayon ay kagagawan ng taong yan. Samantalang si Jinwoo patuloy na inaatake ang giant boss sa iba't ibang parte ng katawan. Sinabi ni Jinwoo na hindi siya gaano nakakaland ng critical attacks kaya ibinalik niya ang kanyang dagger sa inventory at muli na naman niyang gagamitin ang mala One Punch Man na suntok mga lords. Sinuntok ni Jinwoo ang mukha ng boss na nagpayanig talaga nito kaya na out of balance ito at natumba. Nakita ni Jinchul kung paano pinatumba ni Jinwoo ang orc boss at nabanggit ang pangalan nito. Kaya napagtanto ni Hien na kilala ni Jinchul at Choi Jong-en ang E-rank hunter na ito. Sinabi ni Jinchul na naparito daw siya dahil sa kakaibang magical energy ng gate. Subalit mukhang masasaksihan niya kung paano i-clear ni Jinwoo ang A-rank dungeon na mag-isa. Napatanong si Hien kung kilala ba niya ang hunter na ito. Sagot naman ni Jinchul na kilala daw niya pero konti lang. Makikitang nahihirapan ng makatayo ang orc boss sa ginawang suntok ni Jinwoo at sinabi ng ating bida kapag ang isang sorcerer daw ay mawawalan ng guards wala na itong chance na manalo pa. At mukhang ang tatlong general ng boss kanina ginawa ng shadow army ng ating bida. Kaagad tinapos ang boss sa sarili niyang tauhan at pinahayag ng system na patay na ang dungeon boss habang nag-level up ng 2 beses ang ating bida. Nabigyan si Jinwoo ng 3 drop item at na-realize niyang ang mga ito ay property ng Hunter Guild kaya sa halip kukunin na lamang niya ang dungeon boss. Binanggit ni Jinwoo ang salitang arise for shadow extraction at laking gulat ng lahat ng mga hunter nang nasaksihan nila kung paano ine-extract ni Jinwoo ang kanyang mga shadow army sa pamamagitan ng pag-extract sa katawan ng dungeon boss. Sinabi ni Jinwoo na mukhang naging tahimik ang boss ng naging shadow na ito at hindi niya ine-expect sa isang boss ng dungeon dahil mas mataas kaagad ang job nito. Nag-isip-isip ang ating bida kung ano ang kanyang ipapangalan at naisip niya ang salitang Kar. Subalit pangit daw ito, kaya Tusk na lang. May bago na namang shadow si Jinwoo, level 1, Elite Knight Tusk. Biglang lumapit si Jinchul at binanggit ang kanyang pangalan. Kaya nagulat si Jinwoo dahil hindi siya makapaniwala kung paano napunta si Jinchul at Hien sa loob ng dungeon at hindi man lang niya alam na nandito sila. Nilapitan si Jinwoo ng 3 inspector at sinabi sa Hunter Guild na si Jinwoo ay supervised by Hunter Association. Siya ay isang top secret ng Hunter Association na hindi dapat malaman ng public. Pagkatapos nilang makalabas sa dungeon, magbibigay sila ng explanation patungkol dito. Subalit, kailangan nilang manahimik kung ano ang nakita nila patungkol kay Jinwoo. Bago sila umalis, sinabi ni Kihon kung nalaman niyang mayroong tinatagong lakas si Jinwoo, hindi daw niya ito pahintulutan na maging porter. Subalit malaki ang kanyang pasasalamat kasi dahil sa kanya, nailigtas ang kanyang buong attack force. Ibinalik na ni Jinwoo ang ibinigay nitong notebook at napatawa na lamang ang babaeng healer. Nang umalis na ang mga inspector kasama si Jinwoo, gusto sanang kausapin ni Hien ang ating bida, subalit huli na ang lahat. Napansin ng mage ang mga reaksyon ni Hien at sinabing bakit daw siya may bit-bit na piko. Sumagot naman ito na mukha ba akong tanga? Sabi ng mage, kanino? Napaduko na lamang si Hien at napasabing never mind. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!